Hindi na kinaya ng batang ito ang matinding sakit sa kanyang panga at nang silipin ng mga doktor ang loob ng kanyang bibig, sila ay tuluyang napatigil sa gulat. 7 taong gulang pa lamang ang batang si Daniel nang magsimula ang lahat. Sa una, simpleng reklamo lang ang kanyang sinasabi. Masakit daw ang kanyang panga. Parang may kumikirot tuwing siya ay ngumunguya o nagsasalita. Akala ng kanyang mga magulang, karaniwang sakit lang ito ng bata, marahil ay dahil sa ngipin o simpleng pamamaga. Binigyan siya ng gamot at pinayuhang magpahinga. Ngunit araw-araw palala ng palala ang sakit. Unti-unti napansin ng kanyang mga magulang na hindi na madaldal si Daniel tulad ng dati. Ang batang dating masayahin at mahilig magkwento ay naging tahimik. Kapag kumakain, halos hindi niya maibuka ang bibig. Minsan, umiiyak na lang siya sa gilid ng mesa, hawak ang kanyang panga, nanginginig sa sakit. Dumaan ang mga araw na halos hindi na siya nagsasalita. Para bang bawat galaw ng kanyang bibig ay may kaakibat na matinding paghihirap. Sa gabi, hindi siya makatulog. Madalas siyang magising na umiiyak, pawis na pawis, at hawak ang kanyang mukha. Doon na nagsimulang kabahan ang kanyang mga magulang. Isang umaga, tuluyan nang hindi kinaya ni Daniel ang sakit. Hindi na siya makapagsalita, hindi na rin siya makakain o makainom ng maayos. Agad siyang isinugod sa ospital. Dinala siya sa dental department para masuri. Nang buksan ng dentista ang kanyang bibig at silipin ang loob, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Nanlaki ang mga mata. Napaatras siya ng bahagya, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinawag niya agad ang iba pang espesyalista. Isa-isang dumating ang mga doktor at dentista. Tahimik ang silid, walang nagsasalita. Isang veteranong dentista na may maraming taon ng karanasan ang lumapit at muling sinuri ang bata. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan siyang umatras at napabulong. Hindi pa ako nakakakita ng ganito sa buong karera ko. May kakaiba sa loob ng bibig ni Daniel. Isang kondisyon na napakabihira, halos hindi na pag-aaralan at posibleng naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Ang sakit na kanyang dinaranas ay hindi simpleng problema sa ngipin. May isang bagay sa loob ng kanyang panga na hindi dapat naroon. Agad siyang inihanda para sa mas masusing pagsusuri. Habang naghihintay ang kanyang mga magulang sa labas ng silid, nanginginig ang kanilang mga kamay. Ang simpleng reklamo ng sakit sa panga ay nauwi sa isang bangungot na hindi nila kailanman inasahan. At ang tunay na dahilan ng sakit ni Daniel ay mas nakakakilabot kaysa sa kaya mong isipin. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakita ng mga doktor sa loob ng kanyang bibig? I-follow mo ako at i-comment ang mouth para sa part 2.